Hello guys! Welcome to the part 2 of my vlog na nangyari sa may island of Boracay noong Holy Week. The best time to visit the beachfront ay kapag sunset at taga naman napakadaming tao pagka ganong mga oras. At dahil nga nakastay nga pala kami sa Henan ay napakasarap na mga breakfast na sinaserve nila at papakita ko sa inyo ilang mga pagkain na kinain namin. You have many choices of bread sa mga kain dito. Kung ayaw mo nga palang kumain ng kanin, ay meron mga iba't ibang places na pwede nyo kainin dito kasama at iba't ibang mga masasarap na spreads na talaga naman may enjoy nyo with your hot coffee and hot chocolates. At para sa mga rice lover, meron din sila mga iba't ibang ulam na pwede mo i-partner sa may fried rice or kaya sa may plain rice na sinaserve dito sa may Henan. Ayan ang mga pagkain na talaga namang inaabangan ko tuwing umaga dahil sulit na sulit talaga ang breakfast kapag naka-stay kayo dito sa may Henan. By the way, nag-stay nga pala kami sa may Henan Garden Resort na binook namin sa may agoda.com. At syempre, dahil buffet nga ito, ay pwede mong kuanin lahat ng gusto mo. Pero make sure na mauubos mo at unti-unti lang paglalagay sa plato dahil pwede naman tayong bumalik dahil napakaraming choice. Ang favorite ko talaga dyan yung mga iba't ibang mga luto ng itlog na talaga namang napakasarap kainin tuwing breakfast. Pati nga pala mga breads ay hindi natin dapat palampasin dahil napakasasarap na mga sinaserve nilang tinapay. At ito nga pala yung kinain ko noong araw na yun. At syempre, hindi ko pinalampas ang ube champurado na talaga namang masarap na masarap. Tapos nga pala mag-breakfast ay lumabas kami sa may beach para mag-isip kung ano pang pwede mag-gawin. At ito nga ay sinubukan namin ang paddleboat na talagang hirap na hirap ako mag-balance. At dahil nga ay overweight ay hindi ko na talaga kaya i-balance at bumuwan lang ako ng tuluyan. At dahil gusto ko ang sulitin ng bakasyon ay naupo muna ako dito sa may harapan ng Henan at naupo ako sa mga upuan provided ng Henan. Hindi nga pala kayo pwedeng maupo dito basta-basta kasi ang pinapaupo lang din ito ay yung mga guests na naka-check-in sa may hotel. Kaya kung pupunta kayo ng March at April hanggang May ay expect nyo na marami talagang mga lumot na makikita sa may beachfront. Pero hindi naman lahat yan dahil mayroong mga lugar din sa may Boracay na wala masyadong lumot. At may oras din ang kanilang paglilitaw na minsan ay nasa gitna sila. Minsan naman ay nasa gilid ng buhangin. Bali ang labasan nga pala galing sa may Henan Garden ay doon sa may KFC na may lagusan papasok sa pinaka-resort mismo. At syempre dahil nasa Boracay ka, hindi mo dapat palampasin na matikman ang coffee ng Starbucks dito lang sa may beachfront malapit sa Station 1. Salamat nga pala sa aming generous na friend na si Amos. Thank you! At pagkatapos nga palang magpahinga ay nantay na namin ng oras kung saan kami ay magpaparaw sailing at kumain nga pala ako ng ihaw-ihaw dito sa may beachfront na talaga naman napakasarap ng hotdog at ng kanilang sauce. Kaya kung kayo, subukan nyo na ang kanilang ihaw-ihaw dito sa may beachfront malapit sa may sakayan sa mga water activities dito sa Station 3. At sa daming beses ko na nga palang pumunta ng Boracay ay ngayon ko lang masusubukan na sumakay dito sa may paraw sailing at nag-rent nga pala kami ng paraw na private worth 2,500 at pwede kayo maghati-hati kung ilan kayo. Yun lamang ang pagkakaalam ko ay meron lamang 6 na capacity ang isang paraw boat. Balang sa paraw nga pala ay pinapaandar lamang gamit ang hangin kung saan ay minamanipulate nila ang kanilang mga layag para makapunta kung saan direction mo gusto. So pinaka best way na magparaw ay tuwing sunset dahil malakas ang hangin dito sa may island of Boracay. After nga pala namin magparaw ay tumambay muna kami dito sa may beachfront at inantay yung uli ang sunset dahil talaga namang napakagandang panoorin ng sunset dito at tunay nga naman nakaka-relax. Isa yan sa dahilan ko bakit ko binabalik-balikan ang Boracay dahil talaga naman napakasarap panoorin ng sunset dito sa may beachfront ng Boracay. At kitang-kita dito na napakadaming tao na mga araw na yun na talaga naman dinadayo ang Boracay tuwing Holy Week at summer at actually ay all throughout the year ay marami talagang pumupunta dito. At dahil muli na nagbalik ang beach party sa Boracay ay hindi namin pinalampas na umattend dito sa may harap ng Red Coconut kung saan makikita mo si DJ Tomtos na kilalang kilala bilang si Sedi. Kasama na nga pala sa binayaran mong entrance ang isang drinks na pwede mong enjoy habang ikaw ay nakikinig sa music o sumasayaw-sayaw dito sa may beachfront. At ating panoorin ng ilan sa mga sulyap sa may beach party na naganap ng araw na yun. Satisfaction, 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 satisfaction. Try that shit one more time now. I got the right every temperature.
At dito lang nagtatapos ang aking part 2 vlog sa may Boracay. Hanggang dito na lang. Paalam!